magandang araw mga ka-stroke. Ayan. For today's video ay ipapakita ko naman sa inyo mga exercise, mga simpleng exercise para sa balikat at nang maiwasan na rin natin ang pagbagsak ng balikat. Kasi tayong mga na-stroke ay bumabagsak po ang balikat natin. Ayan. Kapag spastic yung ating kamay, yung ating forearm. So dapat din ina-exercise din ang balikat. So ipapakita ko po sa inyo yan at napakahalaga din po niyan at meron din po akong mahalagang mga sasabihin sa inyo at bago po yan ay lalo na kung bago ka pa lang po sa akin channel ay i-subscribe po muna natin ang channel na ito, Dagsmanian Flores, at inyo na ring i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video na kagaya nito na lumalaban sa stroke. Yes, so umpisa na natin Umpisa na po natin. Ang una po ay nakaganito po tayo para po ito sa balikat, yung punta naman ng stroke dito po sa side na tinamaan ng stroke, yung affected shoulder. Ayan, ganito po. Ayan, kung itataas nyo na po ang kamay ninyo na ganyan, ayan, ganyan po, lampas po itong kamay, ayan, sa magkabila, tapos ganyan. Ayan, dahan-dahan. Ayan. 1. Lampas po, 2. 3. 4. And 5. Ayan, pwede po natin gawin yan ng 10 repetition kung kaya. Ayan, kung medyo nahirapan po po ating kamay na itaas, pwede pong tulungan. Ayan, ganyan po. Ayan. Ganon po. Ayan, pero kung naitataas nyo na po, ito po yung mga, doon po sa mga naka-recover na po. Ayan. Mas maganda po yung ganyan. Ayan. Pwede po natin gawin yan ng 10 repetition. Kung hindi pa kaya, ay 5. Ayan. Huwag po natin pipilitin kung hindi pa kaya. Ayan. At mararamdaman nyo po dito sa balikat. Ayan. Ang sunod po ay yung po tinatawag natin na maybe. Ayan. Parang ganito po. Ayan. Loko-loko ka ba? Maybe. Ayan. Itataas po natin na balikat. Ayan. Ganyan. Ayan. Pogi ka? Maybe. Ayan. Ganyan po. Pwede po natin bilangin yan ng hanggang 10 repetition din. Ayan. Tataas po. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pwede po siyang 10 repetition kasi kaya-kaya naman. Pero kung masakit pa at yung lalo na yung mga frozen shoulder, ay pwede po natin gawin yan ng mga hanggang 3 to 5. Ayan. Ganyan po. Ang tawag po dyan ay maybe. Ayan. Nakita mo sila? Maybe. Ayan. Para po sa balikat yan. Di ba? Ngayon, kung hindi pa naman kayang magaganyan, kahit yung isa lang, tutulungan ng malakas na bahagi ng kamay. Parang ganito po. Ayan, nakaganyan. Spastic. Hawakan po dito. Tapos itataas po. Ayan, ganyan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan.
Yan po ay para sa balikat, para maiwasan ng pagbagsak. Ito po ang isa. Yan. So, sa upuan po, pwede natin gawin sa upuan. Tapos, nakatuon po itong ating affected na kamay. Ayan. Tapos, hawakan po dito. Hihilahin po dito. Tapos, ibibigay po natin ng katawan doon. Paislant na ganyan. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5. Ayan. Pwede rin natin gawin yan ng 10 repetition o masigit pa. Pero kung hindi naman kaya nga at medyo mahina pa, laging 3 to 5 muna. Ayan. So, yan po aking mga pinakitang exercise. Ayan po ay maganda sa balikat para maiwasan ng pagbagsak. At saka pagka hindi siya naigagalaw, ay siya po ay bumabagsak ng ganyan. Ayan, nakaganyan. So, dapat pinapractice din ng balikat para siya ay makatulong din sa pagbuhat sa kamay. Kailangan din po kasi natin na i-practice ang ating balikat kagaya sa pag-exercise sa mga overhead reaching na ganyan. Ayan. Kaya po siya mabigat ay dahil affected rin itong balikat. Basta po lahat po ng ating joint, ayan, dito, at saka sa mga daliri, ayan po ang talagang mabibigat, igalaw. Ayan, so, mas maganda, ma-practice ang balikat para naitataas siya ng ganyan. Ayan. Overhead reaching, ayan. Tapos diagonal reaching, ayan. Malaking bagay po itong balikat. Dapat po ay napapractice. Kasi po, pagka bumagsak yan, lahat po ito ay manghihina na. Ibig sabihin, lalo magiging spasticity. Ayan. Kaya dapat pinapractice ang balikat. Yung po mga pinakita kong exercise sa inyo, ay talaga po ngayon ay malaki rin na may tutulong. At yan po ay ginagawa ko rin magpasa hanggang ngayon. Kasi meron po akong mga time na sumasakit po ang balikat dahil din naman sa posisyon ng pagtulog at sa dami ng unan. Ayan. Mas maganda rin po ay medyo mababa lamang ating unan. Huwag po tayo magtataas ng unan kasi po ay nakakapagbabagsak din ng balikat at isa pa, sumasakit din itong may baba ng batok. Ayan, siyempre nakaka-nervous din. Isipin natin para tayong na high blood. Pero yung pala, ay sa tagal nating nakahiga, na mataas ang unan. Kaya importante rin po na pantay lamang ang unan. Tama-tama lamang po ang higa. Ayan, level ng ating ulo, hindi dapat mataas pag nakahiga. O real talk tayo Nakaranas na ba kayong maglakad-lakad sa karamihan ng tao? Ayan. Siyempre, di ba? Pag nasa bahay ka, napakalakas na ngayong confident na pag naglalakad ka sa bahay, okay na, medyo okay naman siya. Pero pag lumabas ka sa karamihan ng tao, parang nag-iiba ang lakad, Kasi iniisip mo, pag nasa karamihan ka ng tao, yung karamihan ng tao, iniisip mo nakatingin sa iyo. Parang pinagmamasdan nila kung yung iyong galaw, ang iyong lakad, parang nahihiya ka. At doon nawawala ang ating confident. Kaya nagbabago ang ating lakad. Ayan. Pero dapat hindi na natin pinapansin yun. Kasi unang-una, lalo ka manghihina. Lalo nakakapilay. Pagka yung iniisip mo, tapos magkakaroon ka ng doubt na parang pinag-uusapan ka, ganon. Huwag mo lang isipin yun. Ano ba pakialam nila? Kaya nga, mahalaga, nakakasabay ka sa flow ng pamumuhay sa labas. Pag mo pasinin kung nakatingin sila sa iyo, isipin mo, may crush sila sa iyo. Wow. Kaya lagi nakatingin sa iyo. Pero nakakasira ng confident, Pagka lagi iniisip mo lang yun Huwag mo lang pansinin. Kasi pag nasa bahay ka, parang okay naman lakad mo, di ba? Parang maayos na maayos. Pero pagka nakapagsabayan ka na sa labas, sa kalsada, sa karamihan ng tao, sa una-una medyo okay.
Pero pagka meron ng mga tao sa tabi, sa mga paligid, iniisip mo nakatingin sila sa iyo, para nahihiya ka, di ba, no? Yan, para nakakabawas din ng confident nga yun. Pero wag mong pansinin yun, makararamdaman mo, basta mag-concentrate ka lang sa paglakad mo, ay magiging maayos ang lakad mo. Yung parang ginagawa mo sa bahay, magagawa mo rin sa labas. Basta tanggalin mo na sa isip mo ang mga doubt, ang mga parang iniisip mo na pinag-uusapan ka, at saka yung nahihiya ka, alisin mo yun. Wag mong isipin yun. Basta gawin mo ang nararapat, basta maglakad ka kahit sa karamihan ng tao. Ano ba pakialam nila? Na-stroke ka nga eh. At least lumalabang ka. Basta doon ka mag-concentrate sa paglaban. Yan. Kailangan lagi kung kumpiyansa ka sa loob ng bahay sa paglalakad, dapat ganun din sa labas. At syempre, kung lalabas naman tayo, lalo na tayo mga naka-recover, na nakakalakad-lakad na, syempre, samahan din natin ang pag-iingat. Ayan. Lalo na ngayon sa panahon ng summer, talagang kalabang-kalaban din natin yung init. Kasi maano ka sa init parang nakakapos din ng hinga. Pero kung yung init sa umaga, simula sikat ng araw, halimbawa alas 7 hanggang alas 9, ay maganda magpainit. Pero pagka yung mga medyo tanghali na, talagang kalabang-kalaban natin yan, ating mga na-stroke. So ingat po tayo sa init, lalo na ngayong panahon. Sa tagulan naman, ganun din. Hindi rin tayo makalabas. Ingat din kasi hindi na tayo pwede makisabay sa kanila. Kasi nga, okay naman ang kanilang pangangatawan ay tayo yung affected body natin, hindi pa natin masyadong talaga na-perfect ang pagbabalik niya. So talagang kasamahan natin ang iba yung pag-iingat. Lalo sa panahon ngayon, tag-init talaga. Delikado tayo sa init, mga kapatid. So basta yan ang masasabi ko sa ating mga kapatid na na-stroke, mga ka-stroke, ay lagi po tayo mag-iingat. Ayan, special pagka yung mga naka-recover na lumalakad-lakad na napunta sa labas, samahan din natin ng pag-iingat. Ayan. Hindi rin yung puro lakas lamang ng loob. Ayan. Siyempre, samahan din natin ng pag-iingat. At siyempre, dapat tayo ay maging healthy, conscious na. Ayan. Kagaya sa mga kinakain din, ayan, mas ang number 1 na kalaban natin ang ating kinakain. Ayan. So mag-iingat tayo at saka huwag natin kakalimutan inumin ang ating mga maintenance na binigay ng doktor. At ganun lang naman ang takbo ng buhay natin mga na-stroke Ayan, inom na maintenance, lakad-lakad, exercise. Diyan ka lang sa bahay. At least nalilibang ka. Yung hindi ka nagmumukmok, lagi ka nagdaramdam, kasi hindi ka makasabay sa kanila, ay isipin mo, ay basta yung sarili. Kailangan meron kang confident, wag kang mahiya. Kailangan tanggap mo na nga kung ano nangyari sa'yo, di ba? Naka-recover ka na So, yun na lamang ang pagtuunan mo ng pansin. Kailangan may motivation ka at mag-exercise ka, maniwala ka sa iyong sarili. Always think positive. Isipin mo na lahat ng ginagawa mong pag-exercise ay may dudulot na maganda. At halimbawa ko na nga ang aking sarili na talagang ito ay nakuha ko rin sa exercise at syempre kasama rin yung mga hindi dapat at ang mga dapat na gawin, mga kainin, ayan, na kailangan may discipline, ayan, self-discipline din, ayan. So, matyaga din maghintay, ayan, kasi huwag tayo mainip, exercise tayo ng exercise, parang iniisip mo kasi, pag nag-exercise ka, kinabukasan, okay na. Siyempre, step by step ba yan? Hindi naman natin pwedeng i-shortcut ang exercise. Hindi naman yun i-shortcut Kailangan talaga manumano. Lalo na tayo mga self-therapy. Ayan, kailangan na ka talaga, focus
Focus ka sa yung sarili. Kailangan meron kang goal. Halimbawa, gusto mo makabalik ka sa work. O makalakad ka ng kahit hindi naman siya 100%, talaga naman hindi may babalik na 100%. Pero ang mahalaga nga, yung nakakalakad ka na at nakakarating ka sa iyong nais paroonan ng ikaw na naglalakad, kahit pangit ang lakad, ay okay na yung tanggapin natin yun. Ang mahalaga ay di nakakasabay ka na sa normal na pamumuhay. Pati ang kamay sa pagkain, ayan, makapunta ka sa banyo, di ba? Yung may pag-iingat, ayan. Yung, siyempre, wala ka ng diaper, ikaw na pupunta sa banyo, pero mag-iingat ka pa rin. O, di ba? Ingat talaga. Kasi ayaw mo na nagda-diaper ka, pumunta ka ng banyo. O, di ba? Exercise is the key talaga. Exercise. Habang nag-exercise ka, kailangan kasi positive lagi ang iniisip mo. Meron ka motivation, naniniwala ka pati sa iyong sarili. So, yan ang masasabi ko, ha? At saka pag nasa labas, yan din ang technique natin. Huwag tayong mahiya. Kakasira ng confidence yun. Nagda-doubt ka sa mga tao na nakatingin sa iyo, pinag-uusapan ka, nakakasira yan ng nawawala ngayong concentrate sa paglalakad. Pero merong ibang tao, merong ibang na-stroke. Kapag ka naman tinitingnan, umaayos ang lakad nila. Di ba? Kumisa, katulad ko, dati na ako nakaganyan. Pero nadidiretso ko na kasi ang aking kamay, pero may time na gumaganyan pa rin siya. Lalo na pagka naglalakad ako. Pag naglalakad ako ganyan, tapos maisip ko, may nakatingin sa akin tao, bigla na ganyan. Ayan, nakakapamemong pa ako. Pero ang totoo, mas maganda kung gano'n. Di ba? Yung malakas ang iyong confident. Tsaka talagang maganda kung gano'n. Kung pagka merong pilay, papaykay ka. Pag may nakatingin, bigla naman niyang iniayos ang lakad, di ba? Ganun, parang iba yung pakiramdam niya. Mas maganda kung gano'n. Tanggalin natin yung hiya. Nakakasira talaga yan ng At huwag tayong mag-isip sa mga nakatingin sa atin at tayo pinag-uusapan. At saka ano ba pakialam nila? Na-stroke ka nga eh. Sasabihin pa, na-stroke ka? Yes. Nakita na hanggang na-stroke ka? Hindi mo kalalaan sumagot. Sabi, wala kang kasama eh. Kaya ko naman mag-isa eh. Ano bang pakialam nila? Basta gawin mo ang nararapat. Maniwala ka sa sarili mo. Concentrate, focus ka. Ayan. Huwag kang mahihiya. Kung lalabas-labas ka, kung nahihiya ka, di ba ka na lumabas? Diyan ka na maglakad-lakad sa loob ng bahay ninyo. Siyempre, maganda rin yung nakakalangap ka nga ng sariwang hangin. So, yun ang masasabi ko sa ating mga ka-stroke. Kailangan meron kang mataas ang iyong confident. Meron ka dapat superiority complex. Ayan. Mag-aalsin natin yung inferiority complex. Kailangan na malakas ang loob mo pati nga. Pero samahan natin ang iba yung pag-iingat. At huwag kalimutan inumin ng mga maintenance. Delikado rin yan. At ingat sa mga kinakain. Ayan. Huwag na tayong mag-isip ng mga negativity. At saka, lagi natin itanim sa isip na tayo may pag-asa pa. Sapagkat tayo ay gagaling. Lalakas. At titigas ang katawan. Yes. So maraming salamat po sa panonood. Yung ating balikat, kailangan i-exercise yan. Gawin nyo yan kahit every other day. Ayan. Yung exercise sa balikat. Ayan. Tapos yung ibang mga exercise, basta gumawa kayo ng inyong daily routine. Inyong ilista sa cellphone para tsaka lagyan nyo ng alarm. Kasi pag-exercise, nakakatamad. Pag-exercise ka, nasasaktan ka lang naman, napakabigat. Pero kailangan gawin natin yun. Exercise is the key. Ayan. No pain, no gain. Okay? So maraming salamat sa panonood.
And I love you all. Mabuhay po tayong lahat ng mga stroke na lumalaban dahil may pag-asa pa. Napakalaki ng ating pag-asa. Huwag kang mawala ng pag-asa.